Bacolod trip. Ikaw na seryoso. Kayo muna mag-topic ni pag magayon. Ikaw na. So, ito na episode 3 ng podcast namin. Okay, start na. Yun na yun. Ayun na yung signal. Naka-on mo muna. Inon ka na. Ayan, nandito ako kasama ng ng co-host ko si XP tsaka si Mikay. Ng normie. Normie. Pero actually, interesting rin na may... Sorry. No, may normie perspective. Nag-iisip pala tayo dito kung offending yung mga Kasi pag wala na kayo pag-usapan ng XP, parang babato ka. Different perspective. Different perspective. Different na boses. No? Kasi monotonous, parang puro lalaki. Tapos biglang... Puro malalim, ganun. Always over. So, ayaw nyo ba i-describe yung So, si Mikay tsaka si XP, kakagaling lang nila sa Bacolod. Ang normie. Ilo Bacolod. Pero naman... Probinsya mo, Mikay. Oo. Hindi nila saan mo kami dinala? Ano na lang yung pinaka nagustuhan mong pinuntahan natin? Sige. I-describe. Ano mo mga naalala ko? Baka 3 question yan, XP Hopilenya Museum? Yung most may impact sa'yo. Museum, syempre. Hopilenya. Which one? Yung Hopilenya. Makulit yung hari dun. Punta kami ng Silay, parang heritage house siya. Yung may-ari is family ng Hofilenya. So, family ng Hofilenya, yung last name. So, family sila ng mga artist. But, basically, ang art, yung industry ng art nila is performing art. Talaga. So, yung... Kasi lahat sila sa family. Mastig artista, piano. Parang sila. Ano yan? Yung anong movie yan? Madrigals? Hindi ko na po. Anong movie yan, love? Yung Pixar, yung parang... parang Encanto. Napanood nyo na yan? Hindi pa. Parang family sila na talented lahat. Parang ganon. Tapos yung isa doon hindi talented. So, parang may pressure siya. Parang ganon yung family nila. Lahat sila talented. Hanggang sa third generation na rin eh. Sino isang hindi talented doon? Ay, hindi natin natanong. Hindi namin natanong. So, ano yung answer doon? Bakit yun yung favorite mo? Bawal sabihin. Hindi naman bawal sabihin, pero I don't think so na bawal. Pero bawal lang mag-take ng documents like photos, videos. Talaga? Ganon sila? Kasi... Yung sa taas. Kasi may mga One Luna, Amor Solo. Pwede ko i-cut kung para tignan natin. Hindi naman okay lang. Magpaalam muna tayo. Tapos pero okay naman siguro pag-usapan. Ganon naman. Ganon sila ka, Meron nga sila sketch ni Rizal dun eh. Nakikita ko pirma, Rizal. Isa. Parang una, dun sa first floor, pwede mag-photos, videos, ganun. Di tinur niya kami. Siyempre, yung normal na mga ancestral home, explain, ito, original na upuan, na floor, na poste. Di, okay lang. Nagkaka-relate naman sila ni XP kasi pareha sila ng... Ang kulit niya kasi nung una yung huli sabi niya, buti ito yung favorite kong tour. Kasi at least puro matatalino. Sabi niya. Ayun, sabi niya. Hindi niya pa alam na UST siya. Pero yun nga, diba sabi pero alam na artist kasi sa itsura. Hindi niya pa alam. Sa gitna. Alam na yan. Sa gitna. Hindi sa gitna. Sa gitna sinabi natin, diba? Artist tayo. Pero nung magkatapos ng tour, sinabi niya, ito yung favorite niya kasi yung di ba? Matalino yung pagkaka-describe niya. So, probably kasi nag-e-engage. Nag-e-engage kami sa kanya. Tapos, hindi kami turista, kumbaga. Oo. Ginawa niyong podcast, kumbaga. Kung pwede sana. Kung pwede sana. Sayang, ang dami yung chismis na sinabi, mga chismis sa mga gamit. Nag-start na kasi sakto yung pasok ng kids. Oo. Pero okay lang, next time, baka makahanap tayo somewhere kapag nag-plan tayo. Pero, sige, tuloy niyo. Pero yun nga, ano pa bang... Meron pa siyang, may mga collection sila ng mga antiques, ganun. Pero yung favorite namin doon siguro yung pag-akyat na ng second floor. Kasi bumungad talaga yung hall nila na puros painting. So, parang pagka-describe niya, syempre, pagkakita namin, hindi ko pa, kung ako ba, syempre, normal. Collections nila yan.
Pero halos lahat daw yun mga regalo sa kanila. Bigay. Stiga. Kasi artist sila ng family So artistic rin yung mga friends, di ba? Yung Luna nga, parang si Ramon ba yun? Ramon yung name nung kapatid niya, na big brother niya. Tapos nakasalubong niya, na parang may nagsisketch sa Spain ba yun, baby? Sa Spain, sa street. Tapos binili niya lang. Tapos nakita niya, Luna pala. Oo, Stiga. Parang hindi ko kilala May si nagsisketch Luna sa nun. kalsada. Si Luna pala yung nag-sketch. Yung ganun yung mga story, ang galing nga eh. Tapos meron nga siyang Rizal doon, maliit eh. Ay, may Rizal ka dito. Brother niya ba yun or father? Brother ng father niya pa. Brother yata niya, kuya yata. Ganun naman siya katanda? Oo. Para mabuhay ng... Feeling ko kasi, yung kuya niya, di ba, pinicturean siya. Tapos maliit siyang bata pa nun. Hindi natin natanong yung age. Oo. Pero yun nga, yun yung I think yung favorite niya. Pero other than that, mga tourist spot lang din, ganun, mga normal things. Hindi kami Normie naka-beach. Normie things. So yung favorite part na XP is yung hindi natin pwede kwento. Okay. So, Again. Alam na. Again. So sa Bacolod, nakwento niyo kasi, madami yung art scene doon. Maganda yung art scene doon. May community sila. So, Tanong mo kay Migay. hindi, para sa akin kung i-compare ko yung community ng arts dito sa Metro Manila and sa Bacolod or Negros, doon mas intact. Parang in one ground. Pwede mo masabi na parehas ng expo? Pwede. Parang expo. Parang expo pero Pwede. sobrang laki. Pero mas engaged. Mas malaki pa. Oo. Pero mas engaged sila. Makikita mo doon merong... Kasi siguro magkakakilala sila. Oo, kasi maliit lang din eh. Pero I guess yung dedication ni Charlie ko with... Siya yung parang Oo. Parang siya Director? yung... Parang siya yung mentor nila. Mentor. Hindi lang kasi sa visual arts, pati sa theater, I mean sa film, kasi theater is... Napapansin ko rin, dumadami yung ganun na parang may specific region sa Pilipinas na nagkakaroon ng cultural doon, symbiosis siguro. Dahil meron doon nakatira na mentor type figure. Pwede. Napapansin mo? Pwede. Like, for example, yun nga si Charlie ko sa Bacolod. Sino pa bang samples? Marami, di ba? Davao, Kublay. Sino? Davao, si Kublay. Hindi ko. At least si Charlie ko, I mean, siya kasi contemporary. So, nandun na siya sa age ng modern. 'Di ba? Unlike other regions, madalas is nandun pa rin sila sa cultural side ng art. So, for example, sa Baguio, di ba? Yung family nila Kidlat Tahimik. Parang sila yung mentor type na. Kaya nagkakaroon ng cultural scene doon dahil sa may ganun. Nandun na si Ben Cab eh. Ben Cab. Isa pa yun. Kaya pag umakyat ka rin sa Baguio, di ba? Oo. Pero I mean, syempre kasi napuntahan naman din namin yung ibang mga ganun. Bakit? Dahil dyan yun. Pero nakausap namin si Charlie ko. Actually, di ba, sabi niya, madalas negative pa nga daw sila. Minsan lang sila nakakabawi. Parang the way he explains it, parang doon ko nakita yung passion niya in terms kung paano niya gusto i-preserve yung art community sa Negros. Kasi, I mean, syempre with gallery, they want to sell arts. But he's more of, I want to introduce Negrense artist. So, parang siguro dahil mas nakikita ko siya on way. Successful artist na rin siya. Pwede. Meron siyang means na okay lang kahit may mag-lose network ng pera. na siya. Oo. Yeah. It's pwede. parang calling na niya ba? Di ba? Calling. Hindi, parang kasi minsan minsan umabot sa point ng artist na kung successful na siguro siya, parang wala na siyang ibang gusto niya na mag-contribute. Anong term mo nga doon? May term ka doon eh. Na gusto niyang masarap siguro yung feeling na umabot sa ganung level, no? Oo. Yung nag-build na lang siya ng community? Hindi. Legacy. Ng legacy. Sa legacy na lang siya. Okay na yun. Pero I mean, at least binabalik niya sa art community, di ba? Ikaw, kunwari, XP, nagkaroon ka ng chance na in the future, maging ganun
Okay na yun. Umabot sa point na ganun. Anong parang legacy yung gusto mo iwan? Mga hard questions. Naisip mo na ba yung point na yan? Rock and roll muna yan, no? Ubusin nyo yung pera sa rock and roll. Sa rock and roll. Pwede rin. May mga gano'n na rin na mentor type. Tapos, kunwari, Pepe Smith. Astig. Pag 1 year na na-diagnose na siya, 1 year na lang ang buhay mo. Tsaka pa lang siya mag-build ng gano'n. Ay, pwede yun Hindi mo may self-realization, no? Ay, tangin na. Kailangan ko gawin to. Sa buhay ko? Bakit ako nagkaganto? Ayusin ko na muna. Kailangan sa heaven, bawal sa hell. Magbabawi ng langit points. pero yun din yung naisip ko kung ba't sinabi ko na baka pwedeng, di ba nagsasabi kayo na ay, magtayo tayo ng although, joke lang yun, alam ko. Magtayo na tayong galing si Marikina, blah, blah, blah. Gastos. Oo. Pero, yun nga, sabi ko. Kung may sponsor tayo na may dispensable money na gusto ng calling all pero wala pa kayo sa level na gano'n. Wala pa tayong gano'n. Pero naisip ko lang kasi, syempre, contemporary si Orange. So, mas maganda na magkakaroon din ng contemporary here in Metro Manila na something community talaga. Meron naman yata community dito. Okay. Meron. Na contemporary talaga. Anong contemporary? Marami din. Akala ko Marikina Art. Marikina. Sa Marikina. Marikina. Hindi kasi mahirap Malapit lang ang Makati. Malapit lang ang QC. So, ayun ang nangyayari. Museum sila, diba? More sila sa generating, more generating. May pintura naman pero, diba? Coming from someone na tumira sa Marikina, parang mas nafe-feel ko mas may community yung tao dito compared sa ibang cities. Actually. May teorya ako kung bakit Kasi binabaha tayo. So may camaraderie, gano'n. Meron kasi tayong calamity na kailangan iwasan. So yung government dito, parang kailangan nila kumilos kundi may mamamatay na communal. Di ba? Pansin mo? Camaraderie. Kasi meron kasi kaming shared tragedy dito sa Marikina na kailangan i-live by every year. Kaya mas feeling ko, let's go Marikina! Busy na puta. Naging pro Marikina yun. Kasi taga-Marikina ako. Taga-Marikina si XP. Taga-Marikina si Mikay. Di ba? Enzo. Si Enzo rin. Taga-Marikina. Asa na si Enzo? Let's go Marikina! Pero, in fairness, kahit tanungin mo si Sarah na galing Jensen, di ba? Maganda dito sa Marikina, no? Oo. Tumira din naman ako sa iba't ibang cities na rin sa Metro Manila. Outside dyan. Siguro, kasi kulang nila ng cultural scene dito, no? Oo, pwede. Sino kaya ang pwede mag-start? Sa Mandaluyong, pero Pasay. Yung cultural scene dito kasi, yung cultural scene dito, about sa sapatos lagi. Yun rin ang about sa mga kasi sapatos. Kasi may pagka-probinsya pa rin yung Marikina. Kahit city na siya. Hanggang ngayon ba? Ano pa rin yung mga sapatos? Pro sapatos pa rin tayo. Reto mo laging pag may bentahan ng sapatos sa may Freedom Park, yung mga nagtatayo ng stalls. Parang hindi sila makaget over yung part ng history nila na yun. Which is, okay rin naman. Hindi naman kailangan i-get over Pero, syempre, para rin mag-improve ka, kailangan mo rin mag-look to different cultural diba, practices maliban sa shoemaking. Diba? Pwede rin. Parang yung jeepney, parang meron kasing, kasi tayo, Pinoy sentimental tayo. Like, for example, yan, yung Marikina, paggagawa ng sapatos, parang ganun. Which is not bad, di ba? Pero hindi naman siya binabaha ngayon Marikina, unlike before. Parang nauna pa yung Riverside mabaha bago bahain ng Marikina. Baka bahain na talaga yung kalsada namin. Kasi, gaano ba kataas? Mataas to the point na baka hindi na ako makalabas. Hindi mo na mapandar yung kotse. Kaya pag umakyat pa lang sa sidewalk na, inuusog ko na yung kotse kasi pag hindi ko na inusog, hindi ko na malalabas na lang. Papasukin. Pero ganun ba? Kalala? Pero, pag nilalabas ko yung kotse ko, nakikita ko yung kalsada, walang baha. Yung kalsada lang namin, putang nagago. Naging wash basin na hindi na itaas. Pero, hindi na itaas. Kasi before, di ba, mas malala yung baha dito sa Marikina. Parang na-improve na rin nila yung mga drainage. Naayos naman. Naayos naman yung drainage. Nalakihan. Kasi dati pag meron palang habagat, di ba, parang bumabaha na. Ngayon, hindi bumaha Sa kanila.
Mas matagal na si XB sa akin sa Marikina eh. Kaya nakalipat na kami from Kalumpang tapos yan sa Santo Niño. Tapos yun na, since then. Parang childhood na bahay mo yan. Hindi, sa Kalumpang. Sa Kalumpang muna. Yung mas ano pangalan ng street na yun? Kamumu. Bakit ka Kamumu? Ano? Kamumu? Ano, gago? Alam mo na yan. Alam na yan, may mumu doon. Nandun yung mga sika. Mumu. Speaking of mumu, alin na. Kinakabahan talaga. Hindi kasi parang recently may naramdaman ako sa bahay, di ba? Bahay nyo? Oo. Tapos one time, hinatid ko si Damien sa school? Sa school. Tapos, kasi 2 hours yung school niya, parang masyadong alanganin bumalik sa bahay. 2 hours lang eh. So, nagsistay na lang ako doon sa may Marikina Heights. So, nakapark ako doon sa may S-Mall. So, naglalakad ako doon. Tapos, may humingi sa pulubi ng pera. Tapos, wala pa akong bariya nun, so parang nasungitan ko. Nasungitan ko siya. Kasi papunta pa lang ako sa ATM. Tapos, naka-withdraw na ako. Nung nakita ko ulit siya, binigyan ko na siyang pera. Tapos kinausap niya ako. Sabi niya, alam mo may kukwento lang ako sa'yo kasi may nagpapakita sa akin ng multo. Nagpapakita daw sa kanya tuwing 2:00 ng gabi. Diyan sa Rancho 4. Sa specific yung spot niya. Rancho 4. Pasikat ba yun? Na multuan? Hindi naman sikat, pero alam mo yung lugar ng Rancho 4. Saan yan? Malapit sa Maris. Sa may Maris. May nagpapakita daw sa kanya doon. Tapos, ayun. Tapos, yung multo daw pumoprotekta sa kanya. Kaso minsan daw, pinapagalitan siya ng multo. Kasi kapag nilalait siya, hindi siya lumalaban. Sabi ng multo, lumaban daw siya. Ang creepy kasi. Kinamahan ka? Nilait mo ba siya? Feeling ko kasi siya yun. Siya yung multo. Shadow self niya yun. Tapos siguro may mental health siya, di ba? Of course. Pero minsan yung mga tama mental health, sila yung nilalapitan. Kasi sila yung nakakita. Sila yung nakakita. Hindi natin alam kung totoo. Or ano lang nila. Psychosis lang nila. Pero feeling ko sa inner self niya yun, sinasabihan siya, lumaban ka. Gusto ko palang sa labanan. buhay. Di ba? Kasi pag binibigyan siyang pagkain, sinasabi daw ng multo, huwag mo kainin yan. Lason yan. Kaso parang demonic rin yung multo. In that sense, na. Baka mundikan ka ng labanan nung sinunguitan mo. Bago! Kala, nabuto na rin. Buto na lang nagbigay ako. Bumawi, no? Binalikan. -1. Buti na +1. Okay, safe? Safe na. Wala naman nangyari. Wala naman. Pwede yun, actually. Pero naisip ko, paano siya yung multo sa bahay? Tapos nagpakita sa'yo. Ganun. Pero Anyway, sobrang vivid, no? Naniniwala ba kayo sa ganun shit? Yung sa bahay nila, nung pag uwi natin doon, bumukas na sumara yung pintuan. Tapos sinasabi lang ni Lester na sa Bacolod? Hangin lang yun. Bacolod? Oo. Pero nakasarado yung pintuan. Tapos bumukas din yung slam. Puta sabi. Yung bahay namin na yun, meron talaga doon. Kasi kahit nung college pa ako, may nagpakita. Pero kasi skeptic ako na tao. May napakita sa'yo? Pero naging skeptic ka? Ni-skeptic siya muna. Skeptic ako in all way. Kaya kahit magpakita sa akin, binibigyan ko ng other reason na hindi, baka guni-guni ko lang or whatsoever. Pero that time, siguro yun yung masasabi kong pwedeng totoo. Usually, horror podcast. Usually kasi, biglang bubukas nga yung pinto, bubukas yung faucet. Iniisip ko lang na, baka sira or baka hangin lang. Di ba pwedeng ganun kapag skeptical ka? So, kaso nagpakita, no? Madalas kasi, tag dito, late na ako ng gabi, natutulog. So, nag-online game pa ako niyan. Sa mga siguro around 2 to 3. Tapos, di nararamdaman ko, bumubukas. Bahala ka dyan, busy ako. Silk Road. Silk Road online. Tapos, laro akong ganyan. MMROPG. Ayan, laro akong ganyan. Tapos, hindi ko siya pinansin. Siguro, dahil hindi ko siya pinansin, doon na siya nagparamdam sa akin. Diba? Ang hirap i-describe. Nasa harap ko ng PC, sumilip siya doon sa tabi ng mukha mo. Sa tabi ng mukha ko. Siguro mga so, peripheral lang. Pero alam mo mukha. Peripheral ko. Nakita ko itim, tapos mabalahibo. Maliit. Parang bata yung
yung size niya. Ayoko na pala. Nakaupo. Nakatabi siya mismo ng mukha ko, left side. Sumilip sa monitor ko. Tapos doon ko na, ay shit, iba to. Hindi ko na shinut down properly yung computer ko, EVR, tapos pasok na ako sa kwarto ko, natulog na ako. So magmula nun, hindi ka na skeptic? Or hindi naman, naisip mo pa rin, may part of you na iniisip pa rin, baka ano lang yan? I mean, siguro skeptic ako with yung napapanood namin ng mga horrors, something, mga clips. Pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Pero siguro that time, pwedeng inaatok lang ako. Nasobra na ako sa kape. Hindi naman ako ganun antokin eh. Ako puyatin ako, pero hindi pa naman. Gumagawa akong pizza, yung doon, yung lalagyan ng yeast saka ng mga herbs, biglang nagbagsakan. Putang ina. Nandun kayo sa Bacolod? Gumagawa akong pizza sa nung birthday ng mom niya. Sweet naman sweet. Sweet ba? Sweet ba yan? Hindi ko kasi naisip pag feeling ko nalaglag lang. Bumagsak hindi lang isa bumagsak eh. Di ba sinabi ko sa'yo bumagsak ko? Ang dami. Pwede. Ay, ba't ba natin pinag-usapan yung Mumu? Kasi yung Imumu Street. Saka yung doon nagsimula. Biglang pumasok sa isip. Wala pang November, ganyan. Magandang gabi. Malapit na. Sabay nga sa show ko yung All Saints Day. So, may lalabas ba na something sa painting mo? Di ba dito sa building meron? Nickname ko sa kanya, Korea Hino eh. Bakit ganda naman ng nickname mo? Kasi nakadilaw. Hindi, di ba nasa CCTV nakita nila, may nakadilaw na babae. Fit naman. Hindi siya nakakita ka ba ng multo na naka-yellow? Hindi siya, Hindi lang. Oo nga eh. Ako muna. Di ba barong lang? Ako muna. Ay, kulit ito eh. May transparent nga siya, tapos nakadilaw yung dress ng suot. May teorya ka dyan sa kulay ng damit. Sige, go. Sige. Ako? Sige, may sinasabi pa sa SP. Di ba nga sabi, translucent siya, tapos nakadilaw. Sinabi na nga ni Kuya. Oo nga, syempre sinasabi ko lang na skeptic ka na naman. Oo. Ako alam mo namang fanatic. Nag-away na. Gusto ko yung mga ganyan eh. Okay. Ito. Explain na nga niya sa atin eh. May teorya ako dyan sa mga multo na may damit eh. Kasi bakit nga ba dapat lagi nakabarong lang yung multo? Kasi kaya nakabarong yung mga multo noon, yun yung mga dating namatay. Dati kasi uso ilibing na nakabarong, di ba? Oo. Eh ngayon, medyo modern na society. Pag namatay ka na nakadilo yung mo. Yun yung damit niya na namatay siya. Teorya po. Pwede actually. Hindi baka Pwede. Baka eventually makakita tayo mga multo na nakaforma, di ba? Nakabalinsaga. Mga multo nakabalinsaga. Naka-LV. Hindi nga teorya ko na Marcos tong multong to. Sabi nila, kung bakit daw lumulutang yung multo kasi yung elevation before. May mga ganun. May ganun sa kasi lumulubog yung Pilipinas. Ganun. Yung elevation before mas mataas. Yan nakakatawa. Di ba yung mga theory nilang ganun? Sino nga yun? Yung sa KMJS na So sa tingin mo, sa tingin mo nag-exist sila in the space, in the same space as ours? Or ibang dimension yun na lang? Pwedeng alien sila, gano'n? Hindi. Ibang dimension meaning nakastuck sila sa past, nire-relive nila in that same spot yung nakaraan nila. Oo. Pwede. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun, nire-relive nila. So, kasi parang energy sila, diba? Pero aware sila, nandyan tayo kasi nagpakita nga sila. Tapos nakapag-usap. Hindi, entity meron yun ibang aware. Hindi yun multo. Hindi, meron naman, di ba? Entity yun, hindi siya multo. Yun daw yung delikado eh. Itim siya na mabalahibo eh. Siya element. My love, ikaw rin di ba, nakakita ka na rin ng aswang. Aswang sa inyo meron din? Saan? Aswang yung tinawag niya. Saan? Hindi ka naman si kwento mo kasi may mga kwento kasi. Ano to, Halloween episode ba? Sige, Halloween episode. Ayaw may kwento? Kwento mo. Sige na. Sige, okay lang. Mas maganda para So, disclaimer lang, pagdating sa part na to, nakalimutan namin na nakapatay pala yung mic ni Sarah. Marami akong nakikita. Pero, hindi ko naman sure kung mga aswang talaga yun. Kasi, siyempre, bata, innocent ako. So, hindi makikita. Ano yung naglalakad sa tubuhan? Sa palayan, tipong Hindi, kasi yung lugar namin, hindi naman siya ganun ka, Ka-rural?
Talagang populated na siya. Oo, si Jensen. Jensen kasi. Mga ano City na. Hindi siya kabayan. Hindi siya ganun. Basta may pure gold na kasi. Okay. Wala. Pero may KCC yun na talaga. KCC. So, nung bata ako, wala kami tirahan talaga na permanent. So, kahit saan kami nakatira. Pero, yung specific na naalala ko na maraming mundo doon, cemetery siya dati. So, syempre, bata ako. So, pumasok na sa utak ko na, ay, maraming mundo dito. Pwede rin. Pwedeng pasibo. So, imagination ko, grabe yung imagination ko kasi marami kami magkakapatid, pero ito yung tanong porket ba nasa isip mo siya, hindi na siya totoo? pwedeng totoo eh. Diba? Kasi syempre bata ka, hindi mo naman alam kung nakikita mo totoo or hindi. Oo. Pero naalala ko lang na grabe yung experience na yon. Kasi nakikita ko lahat as bata. Pero hindi ko alam kung totoo or hindi. Paano nakikita mo lahat as bata? Yung mga multo nakikita mo bata? Hindi. Ano? Hindi. Bilang ako bata, nakikita ko yung mga aswang. Nakakita ka? Oo, So hindi lang pala yung unang nakwento mo sa akin na nakaitim na isa lang. Marami pang iba. Maraming. Baka sinundan ka pala sa bahay. Anong nakaitim? Ano yun? Hindi ko sure, pero siya nakaitim, basta pula yung mata. Baka sabog. Kung naalala ko isang beses, kasama ko si mama ko. Pero kami lang doon. Nakita ng nanay mo? Hindi, ako lang. Hindi ko alam kung may third eye ako or what, something. Pero nakaka-feel ako ng Baka meron ka, nasara lang. energy, mga ganon. So, ano na-feel mo sa bahay natin? Dahil natatakot ka rin ako. Talaga? Pero, Hindi kasi, ang weird kasi matagal na kami nakatira doon. Pero ngayon ko lang na-feel. Nadala. Oo. Yung sumama. Ako naman is hindi ako. Nadala? Mula saan? Naputabang CCP. Basta yun, yung experience ko ng bata ako is maraming aswang sa amin kasi cemetery nga siya. Tapos kami lang lagi, mag-isa, bata lang kami, wala kami pang alam sa buhay. Basta yun na yung kwentong aswang, hindi naman masyadong malala. Akala ko kasi ikukwento mo yung nakita mo sa kubo. Iba rin yun. Yung itim na pula yung mata. Yun na yung natutulog ako, tapos may butas dito. Oo. Kunyari, natutulog ako sa kawayan. Medyo yung kawayan na sahig. Nakita ka na nun. Oo. Tapos, may butas siya dito. Alam talaga kung saan sa floor. Sa floor. Alam talaga kung saan magpapakita, no? Pag ganun ko, napatingin ako sa baba. Kasi yung mata. O doon ko siya nakita. Sasabihin, Mama! Pero yung floor niyo, Tapos ko, nananagingit lang ako or what? halo siya sa floor niyo. Oo, di ba sa probinsya madalas halo? Di ba nakataas? Nakataas. Naka-elevate. Oo. Kubo na Nakataas. nakataas. Nasa sabagay. Silip na ilalim. Di ba nasa ilalim minsan may mga manok mo, ganon. Naalala ko, bakit ka ba? Halo. Na, as in, floor lang. Walang wall. Ikaw. Sayang. Hindi pala naka-on. Hindi rin pala rinig si Mikay. Hindi. Gamit ni Miggy sa akin. Oo. Di yung sa'yo. Enough ko pala yan nung bago ko binigay sa'yo. Ulit! Oh my God. Hindi, wag mo na ulitin. Okay na yan. Bahala na. Wala na. So, usapang aswang. Baka. Oo, pwede. Sorry. Hindi. Okay lang yun. Cut. Continue. Pero mga manananggal, di ka nakakita. Hindi pa naman.
Sa mami ko feeling ko nakakakita. Ano naman yun? Nag-a-addict na... Pwedeng lang pwedeng Hindi kasi maririnig mo Hindi maririnig mo kasi yun Kasi bakit pervert di mo maririnig? Hindi, ako muna. Hindi mo nga maririnig minsan yung steps nila Hindi alam ba yun? Alam mo, hindi mo sila maririnig na lalakad. Pwede. Hindi mo nga... Hindi lang, makinig ka sa akin muna. Hindi mo, parang alam mo, iba yung nila, yung yapak nila. Hindi mo sila naririnig pag naglalakad. Alam ba yun? Sige, kwento mo, bakit? Hindi sa maingay, pero iba yung nila, yung parang hangin yung nila. Hindi sila naririnig, parang iba yung steps nila. So dito si Miguel, skeptic siya. Ikaw, opposite ka ng skeptic. Naniniwala ka sa ganun? 100%? Oo, naniniwala naman ako sa ganyan. Sa bahay niyo rin ba? Ha? Sa bahay niyo rin ba? Alam mo sa akin, nakakita siya sa bahay namin Skeptic pa rin to nakakita pa rin siya Hindi. What do you mean by skeptic? Meaning 100%? 100% hindi ka naniniwala? Or skeptic ka lang for certain scenarios na parang ina-analyze mo muna yung specific scene. Siyempre, ganun muna tayo. Pero tanggapin natin nag-i-exist yan sa oo nga. Wala naman ako sinabing hindi sila nag-i-exist. Pero may certain situation na possible na playful lang yung mind mo, right? Hindi ko ina-acknowledge yun Ako, iba yung approach ko. Hindi ko ina-acknowledge siya playful yung mind ko sa ganyan. Ako, iba yung approach ko. Creative kayo. Iba yung approach ko. Yung naiisip ko, maaaring posible yung sinasabi ni Mikay na sa utak siya. Pero yung approach ko naman, porket nasa utak siya, hindi na siya totoo sa'yo. Sa buhay mo. Kasi minsan it can manifest, yung depression natin, pwede siya ma-manifest into multo. Pwede. Yung feeling tingin ko, na pag nakaka-attract. Nakaka-attract. Kung ililiteral natin may multo, nakaka-attract. Pero kung doon tayo sa psychological reason niya, parang mas nag-hallucinate tayo, nakakita tayo ng yung inner shadow natin yun Pwede. Pwede. Kasi alam nyo, nung bata ako, takot na takot ako sa multo. Controlled yung buhay ko nung multo. Like for example, natatakot akong lumabas na lang. So, hindi ko na lang gagawin yung bagay. Dahil natatakot. Dahil natatakot ako. And for example, kumari tulog na yung mga magulang ko. Tulog na lahat. Hindi ako makakatulog pag tulog na lahat. Kailangan may isang gising. So, gigisingin ko yung si Enzo. Baby pa siya na. Gigisingin ko para magising siya. Uy, pinapatulog na siya ni mama. Pwede na matulog. Ganun ako. Coward ako noon. Tapos, parang nung tumanda ako, unti-unti ko siya nalimutan. Naging skeptic pa nga ako Na, hindi naman totoo yan, ganyan. Tapos nainis ako kasi bumabalik ulit siya. So parang naging na-take ko siya as challenge. Kasi ano ba yung fears ko sa buhay sa career ko ngayon? Yung art ko mawawala na. Parang nawawala yung motivation ko. Di ba yun yung fears ko? Tapos, yung multo yung nagpe-prevent nun. Kasi minsan sa madaling araw, yung pagkakataon ko mag-paint natatakot ako mag-paint. Parang bumalik yung takot ko, nakakainis nga magmula nung may nagparamdam sa akin. Pero inisip ko, baka challenge siya. Na baka yung sinasabi ni Carl Jung, parang kailangan mo i-befriend yung shadow self mo. What if pag binifriend ko, baka tulungan niya magbenta. Kaya nga Ito may paintbrush gumagalaw pa. Tagabot na. Yung paintbrush. Tangin na, hindi ka matatakot. Naglilinis ng nagka-primer. Pero pwede din yun kasi since you have like negative sa sarili mo, kaya mas na-attract sila sa ganun bagay. So, ibig sabihin, wala akong masyadong ganun. Actually, kasi more of logical talaga ako mag-isip. Actually, ang weird kasi, nahihirapan ako isipin kung tungkol saan yung paintings ko minsan. Pero di ba may figure siya? Baka yun yung maging model mo next time. Siya na maging model mo. Hindi kasi, yung isa kong kaibigan, may message ako sa IG. Long ago pa to. Noong mga 2015 siguro, ganun. Tapos sabi niya, alam mo yung mga paintings mo,
nare-remind, kasi nakita daw siya. Nare-remind daw siya ng mga tao na may depression, tapos may sumusunod daw sa kanilang entity na ganun daw mismo yung itsura. Shadow people. Shadow people siya. Di ba? Tapos parang, nung time na yun, kasi skeptic ako ng time na yun. Talaga? Astig bagong perspective. Tapos ngayon, nung nakaramdam ako recently, isip ko, fuck, pwede. Yun nga yung ano, kasi childhood depression kaya yung takot ako lagi. Tapos parang bumalik siya ulit recently. Tapos paano ko siya din yun, tapos hindi mo lang naalala na yung exact na itsura niya before. Naniniwala ba kayo sa clinical depression? Oo naman. Si XP medyo hindi masyado doon di ba? Pwede naman. Pero ako kasi totoo sa akin yan Oo, totoo sa akin ng clinical depression. Bumabalik siya, intermittent sa akin. Like for example, 5 years. Nung depressed ako noong 2014, dadalaw siya, tapos mawawala. Tapos ngayon, bumabalik ulit lately. Pero feeling ko sign yun na may mangyari sa buhay ko. Good or bad? Good or bad. Okay. Pero at least functional ka naman. Yun yung okay. Feeling ko mas kaya ko siya ngayon kasi nadaanan ko siya. Alam ko na pag alam mong lilipas, Di ba ang clinical depression is not curable naman? Parang nasusuppress lang siya. Pero kasi ayoko kasi mag-take ng medication kasi feeling ko, as an artist, mawawala yung mananam ka. Therapy. Yun na yung best way at the moment. Therapy. Oo, therapy. Kasi hindi rin naman reliable 100% yung medical. Let's go! Ginawa therapy podcast. Okay na yun. So, anong masasabi? From multo to depression. Nga, gago. Labo Kamumu kasi. Tangin na ba tanga? Oo nga, i-continue natin yung bakit kamumu. Nagkakwento ka tungkol sa Marist Bakit nga ba kamumu? Wala yung sabihin ng kamumu. Kamumu meaning wala. Kamumu. Indonesia siya plant siya. Bigyan nyo lang ng meaning. Hindi, pero ang labo naman kasi lagyan mo Kamumu Marikina o baka sa bagay. Mga inaaway. Ikaw yung walang away dyan. Ayun pala mahirap pag may mong jowa sa podcast. Ayaw pakinggan ang logical side ng mga multo. Sorry. Logical ka kasi ito, ano ka? Illogical. Illogical. Dami din. Illogical. Illogical. Creative kasi yung mind nyo So, ako yung hindi masyado. Kaya, parang naisip ko din, pwedeng depende pa rin siya. Ganito na lang, input natin siya into science. Ayoko. Although alam naman natin na science can explain those kind of things. Pero pwede mo din ilagay sa side na, syempre, mas creative yung mind nyo as well as children. I'm not sure if kung mayroong study about children tungkol sa imagination nila sa mga ganung bagay. But kung ilalagay mo siya siguro sa perspective nung skeptical, na hindi masyadong creative, isip, straightforward, siguro, meron pa rin talagang side na, okay, baka, which is possible naman talaga, di ba, na baka may tao talaga sumilip. Pero dahil takot ka, nag-twist yung imagination mo, seeing, hindi na, scary siya. Di ba? Possible pa rin. Yun yung gusto kong sabihin. Hindi ko naman nire-reject yung possibility. Yes, yung possibility na pwede rin naman tutuin sa inyo. But there are other sides or other reason. Ayaw. mas interesting kasi yung mundo na pag ano. Mas interesting Hindi siya interesting. Sa akin, boring. Hindi, boring. Ayaw. Ayaw niyan. Pero ako naman, nasa gitna ako na-enjoy ko yung folklore. Pero naisip ko, may scientific explanation yung folklore. Meron din naman. Kasi isipin mo yung science nun. Cultural. Cultural. Kasi nung panahon, nung history, yung sciences, wala. Ang replacement ng sciences is astrology.
which is study of the stars. Pero di ba? Different from astronomy. Alchemy. Na may scientific rin siya pero based on religious practices. So saan ba nanggaling yung science in the first place? Is through folklore rin. 'Di ba? Yeah. So ako na-combine ko yung dalawa. Kasi may historical reason kung ba't, di ba? Agree. Yung simple nga ng... Doon naman nagsa-start lang. Yung simple nga ng medicine is yung may ahas. Kumbaga sa chismis, yung chismis pwedeng may 10% ng totoo, the rest hindi. Parang gano'n. Di ba pag pinasa mo yung pinasa, parang nadidilute yung truth doon. Sorry. Nadidilute yung kaya yung word, yung tawag doon yung pag yung pinapasa yung story ng ancestor, pababa sa mga nila, descendants. Iba na yung kwento. Iba na nag-iiba. Mga video captured na mga... Ay, favorite ko yan. Aliens, man. Aliens. Saka Mumu. At saka Mumu mga din. Mumu, favorite ko yan. Favorite mo talagang topic yan? Mga Mumu? Lagi namin pinapanood. Lagi namin nanonood. Siguro fan ka ng horror kasi, no? Saka di ba yung mga usual na ginagamit kong background sa painting, mga abandoned places. Oo. Kaya nag-aabang ako lagi na kaya pala yung mga painting na XP, parang may ghostly na quality rin. Yeah. Actually, yung artist nga, bihira ka makita ang artist na hindi naniniwala sa ganyan. No, kasi tama nga yung sinabi ni Mikay na creative yung utak kasi namin. Diba? Saka na nga asong kami. At saka every 2 weeks gumagawa kami. Artist tayo dyan. Hindi ko naman madidina yung existence nila kasi nakakita ko sa bahay nila. Pero yung weird ikaw nakakita ka na pero skeptic ka pa rin. Ako hindi pa nakakita pero ako. Ilang beses na ako nakakita pero gusto ko lang bigyan ng siguro ng logical reason yung mga nakikita ko. Pero naiisip ko rin na bakit sila nag-i-exist since wala na rin naman silang buhay. Kinonect ko din siya sa astronomy. Parang, bakit? Star. Di ba eventually namamatay yung star? Pero hindi pa sila patay. Totally. Yung energy nila nandun pa rin. So pwede. Tao din yun. Kasi technically ang tao is energy into a form. So pag namatay na siya, yung energy niya nandun pa rin, nag-exist pa rin. Eventually mawawala lang din like nebula. May make sense kasi minsan yung mga nagmumuto yung mga may mga regrets daw sa buhay. Parang sila yung may most energy kasi nung namatay sila hindi pa sila ready tanggapin. Like sabi mo nga yung parang star. Di ba? Sa hospital ang daming mga naglalakad na multo na kala nila buhay pa rin sila. Hindi sila aware. Yung mga especially mga accident biglang namatay. Mga biglaan. Halloween episode naman. Aga-aga Halloween episode. Yung parang hindi ko matanggap. Mas okay pa sa akin na namatay sa sakit kaysa sa accident. Ay, baliktad tayo, girl. As in? Oo, mas gusto ko accident. Parang one time, big time. Para diretso. Oo, maghihirap ka pa, girl. Kakapagod, kasi pang pera. Ayaw mo Kasi what if ang bright ng future mo, gets mo? Ayaw mo na Okay lang yun. mamatay ng masaya, yung tipong, yung yung mamatay ka nag-orgasm, mamatay kang... Gago, iba na pala. Iba pala yung mamatay kang yung nag-OD ka. Ang daming kulay! Parang hinapanood mo. Ganun siguro yung naisip ng ibang addict na nag-OD. Pwede, no? Mas masaya na yung ganitong reality ng patay kaysa yung buhay sa Pwede. Yung mga na-death sentence nga na sa States, yung mga na-death sentence, gusto nila fentanyl daw. Ayaw nila yung lethal injection na regular na bibig. Gusto nila fentanyl daw. May ganun option doon. Wala pa. Siyempre, drugs din na nakakain. Pinapa-approve? Oo. Sa yung mga drug addict na... Parang mercy killing? Oo. Parang yung napanood naming movie recently. Anong movie yan? Ano yan? Sige, spoiler alert. Kung ayaw nyo marinig, skip nyo na lang. Nakakatawa kasi yung explanation kung paano ko napanood yung movie. Ano yung title ng movie? Na-curious kasi ako sa Viva Max. Nag-subscribe ka? May free trial kasi. Free trial.
Yan ba yung binibigay sa Boteyu? Ano yun? Hindi ko alam. Binibigay na voucher sa Boteyu. Basta nagka-free trial ako. So, trinay ko 1 month. Tapos, so, pinanood ko doon yung parang most popular. Yung Taya. Indie siya, pero bold eh. Yun. Pero actually, kung isipin mo, kaya tabu lang yung bold sa Pilipinas eh. Pero kung isipin mo yung mga sexy naman nila, anong pinagkaiba sa Game of Thrones? Parehas lang rin naman na may mga, especially yung mga 90s na mga bold. Ano lang kasi tayo dito, Catholic country tayo, kaya, ay, bold. Pero, ganun pa rin. Kahit noong 90s, may bold na rin, di ba? May mga nasana rin. May story nga eh. Yung kaya nga, hypocritical. Pero, yung napanood kong, kwento ko talaga yung buong story. Summary. So, bale, skip ko na itong part na to kasi medyo boring tsaka mahaba. Kung interesado kayo mapanood yung movie, ayun, available siya sa Viva Max. Title niya Taya. Tapos, maganda naman yung movie. So, yeah, balik na tayo sa podcast. Kahit yung ending na lang. Spoiler alert. Naging ayaw sa kanya ng babae eventually kasi wala naman silang pera. So, bumalik ulit sa negosyo yung babae. Tapos, hindi na niya nakita. Tapos, eventually, kasi yung gumagawa rin siya documentary the whole time. Kasi film student siya. Yung documentary tukod doon sa online ending. So, pinasa niya sa prof niya yon. Sakto, yung prof niya rin, may deadline rin sa boss niya. Inangkin ng prof. Pinalabas sa TV. Late na sa kanya sinabi nung i-air na. So, binaril yung prof. Kasi akala yung prof yung gumawa. Sorry siya. Pero anyway, yung ending, kinontak siya bigla nung crush niya, yung sa start. Kinontak siya para makipag-meet. Kasi nakita ko yung documentary mo. Ang ganda. Kasi pare silang film student eh. So, eventually, nakipag-meet siya. Tapos nag-iyutan sila doon. Tapos after nun, pinatikim siya ng drug. Ito, tikman mo to, masarap. Makikita mo daw si God dito. So, tinake niya yung drug. Hindi, high na high siya. So, sa imagination niya, katrisam niya yung babae, pati yung na-meet niya before, katrisam niya. Tapos, yung pala, yung babae, freelancer siya, di ba? Pinapasok na niya yung mga alagad. Yung mga sindikato kasi napapatakbo, yung mga sindikato, tas pinatay na pala siya habang kala niya nilalabasan siya. Okay. Hindi niya naramdaman yung na pinapatay siya. So, doon na tayo. Nagmulto na siya. So, balik tayo. Nagmulto na. Tawag, gano'n ng podcast na ta. Ang kulit ang putik. Nagmulto na siya. Pero nagmumulto siya, high pa rin siya. Ang gulo ang putik. Hindi siya yung negative na na multo. Kasi di ba ganun, kapag namatay daw ng, tawag dito, masama yung loob. Negative din yung dating ng multo. Di ba skeptic ka? Sabi nga nila. Bakit parang favorite topic mo yung multo? Nagbago to na mo Kailangan kitang bigyan ng Ano? Acknowledgement. Okay, nagbago yung taon na mo sa ganyan. Nakarating ka na ng ganyan story. Yun may mga theory eh. Usually. Diba? Pagsasarap, ang bilis mo. Pag ano? Magsasarap. Multo yung pinag-uusapan natin. Uy, namatay sa sarap yung multo. Sino namatay sa harap? Sa sarap yung multo. Namatay sa sarap yung multo. But illogical nga yun eh. Na-prove mo na illogical siya. Nandun na yung utak eh. Namatay sa sarap yung multo. Pabalik na tayo sa Kamumu. Wala, hindi ko nakita yung meaning ng kamumu eh. Hindi na tayo nakamu... hinahanap mo yung meaning? Oo, hinahanap ko. Kapitan siguro yan, no? Tapos ang pangalan niya mo. Kamumu! Tapos mo... Luciano. Ayan naman tayo. Walang kwentang podcast. Ngayon susunod na episode, mas seryoso na. Seryosohin natin. Advance Happy Halloween.